Hi, my name is Earl Maulyon and we're gonna be presenting the Windows Server 2019 together with my group mates, Aliyah Lee Barawet, Alpha Bitong, Cyrus Carbonco, Hannah Mary Grace Di Mailig, Jasmine Ann Nicole Dorado, John Luther Magnaye, Christian Hope Manrique, Mary Jorinto Viera, and Unisa Janwing. So the contents of our presentations are: first is introduction, second one is security features, the third one is virtual machine and Hyper-V, the fourth one is data assurance features, then admin data centers features, and lastly admin and user restrictions. So the Windows Server 2019 is a server operating system na dinevelop ng Microsoft. It is designed to manage and support yung mga enterprise-level IT environment. It provides secure, scalable, and reliable platform for hosting application, managing networks, and delivering centralized services across an organization. So for the key features of Windows Server 2019, we have improved security, hybrid cloud integration, modern virtualization, enhanced storage options, and efficient server management. So for improved system, mas safe na yung system. So may mga built-in tools po sila like Windows Server ATP, shielded VMs, and enhanced threat protection para iwas hacking or malware. Then next is hybrid cloud integration. Ito naman yung magko-connect sa Azure Cloud Services. So mas madali mag-backup, mag-monitor at mag-manage ng servers kahit nasa cloud. Then third po is modern virtualization. Built-in na yung support for Hyper-V. Hyper-V. Ibig sabihin, pwede tayong mag-run ng virtual machines, containers, at software-defined compute ng mas smooth. Then fourth is enhanced storage options. Mas maganda na po yung storage features niya like storage spaces direct at storage migration service. So, mas reliable at mas madali mag-move ng data. Then lastly is efficient server management. Compatible po siya with Windows Admin Server and RSAT, kaya mas madali ang remote administration or pagmamanage ng servers kahit malayo. So, yung next naman natin is security features configure. So, configured Windows Defender Firewall to restrict inbound or outbound traffic, allowing only essential services like ping RRDP, protecting the server from unauthorized access and external threats. So, yung purpose naman nito is para makontrol yung network traffic na pumapasok at lumalabas sa server. And then, yung mga inaalala niya is yung mga essential services like ping and remote desktop protocol or RDP. And then yung benefits naman nito is para ma-block yung mga unauthorized access attempts and para ma-ensure na yung mga approved communication lang yung makakarating sa server. And then next is enabled Windows Update. So to keep the server fully patched, reducing vulnerabilities, preventing malware exploits, and ensuring updated security defenses. So yung purpose naman nito is para automatically install yung latest patches and security updates on the server. And then yung benefits naman nito is para ma-update yung mga malware protection and yung system stability. And then para ma-ensure din na yung server is lagi siyang nag-run with the most secure and optimized configuration. And then, last is implemented role-based access control or RBAC by assigning limited permissions to IT staff, preventing unauthorized changes, and enforcing the principle of least privilege. So, yung purpose naman ng RBAC is um, binibigyan lang ng access yung mga users dun sa certain part ng system depende sa role nila like if admin ba siya or IT staff. And then yung benefits naman ito is para ma-prevent yung mga unauthorized changes and yung mga system misuse. Now I will demonstrate the security features of the Windows Server 2019 and
dito po ngayon ay dito sa server, nakalagin po ako ngayon as the administrator. So yung unang security feature na aking ipapakita ay yung sa Windows Defender Firewall. So para gawin po yun ay kailangan po muna natin pumunta sa tools and then ah hanapin po natin dito yung Windows Defender Firewall with Advanced Security. So yung Windows Defender Firewall, ito po yung built-in Windows security tool na nagko-control what network traffic is allowed in or out of the server. Tapos pinoprotektahan nito yung server by blocking unauthorized access. So dito sa bandang sidebar ng Windows Defender Firewall ay may makikita tayong dalawang types ng rules which is inbound and outbound rules. So inbound rule, ito yung rule na nagko-control ng traffic coming into the server. So yung purpose ito ay siya yung nag-allow or nagba-block ng incoming network request. And then, sa outbound rule naman, siya yung rule na nagko-control ng traffic leaving the server. So, siya yung nagpo-protect sa server from sending unsafe traffic outside. Ayan. So, dito, check muna natin yung inbound rules. Ayan. And then, dito sa inbound rules, nandito yung lahat ng mga rules na nagko-control ng incoming traffic. And ito yung tumutulong sa atin na mag-identify which services are allowed through the firewall. Yan. So, para i-configure ito, kailangan natin i-enable yung ICMPv4 or yung ping rule. So, ito yun. Itong printer sharing echo request. Yan. And dito, so yung purpose ng role na to siya yung nag-allow sa server to respond to ping requests outside the server. Tapos siya yung tumutulong sa network para mapadali yung troubleshooting like checking connectivity, gano'n. So, ang gagawin ko muna is di-disable ko muna tong rule na to para maipakita ko kung naipiping yung IP address outside the virtual machine kung meron ba tayong message or packets na makukuha. So, disable ko muna to. Ayan. So, pumunta muna. So, para i-check muna kung napiping ba natin yung IP address ng Windows Server. So, i-check po muna natin kung ano yung IP address um, ng Windows Server. So, dito sa command prompt, so enter lang natin yung command na ipconfig. Ay. Yan. So, yung IP address niya ay 192.168.1.21. So, dito sa command prompt ng ating host computer, so i-try muna natin iping yung IP address ng Windows Server without enabling the ping rule. So, ping muna natin yung IP address. So, 192.168.
1.21. Yan, so nag-request timeout siya. So, dahil hindi pa natin na-enable yung mga rules for the ping rule, yung mga file and printer sharing. Ano. So, back again in the Windows Server. So, tawag dito, i-enable na natin silang lahat. Yan, so check ulit natin. So check ulit natin kung napiping ba natin yung IP address ng Windows Server kapag naka-enable na yung ping rule natin. So let's ping the IP address 192.168.1.21. Yan. So meron na tayong um, packets na nakukuha from the Windows Server. Ayan. And then, sa ang sunod ko namang ipapakita ay yung sa pag-enable ng remote desktop. So yung remote desktop protocol or yung RDP ay ito yung feature na nag-aalaw sa user to access and control a Windows server from another computer. So nag-enable ito ng remote administration. So from the inbound rules, hanapin natin yung remote desktop user mode TCP in. Ayan. So, ito nahanap na natin. So, currently naka-disable siya. So, i-verify muna natin um, kung gagana ba tong remote desktop protocol kapag naka-disable pa yung rule na to. So, from the host computer, i-open natin yung remote desktop connection. And then, dito, i-enter natin kung ano yung IP address ng Windows Server. Yan. And then, just click connect. And then, dito naman, so, since naka-disable pa nga yung rule for desktop, remote desktop, so hindi makakonect tong application ng aking host computer na remote desktop connection. So, ayan. So, hindi pa nga naka-enable yung remote access ng server. Yan. And then, para mapagana ito, so, balik ulit sa servers and enable lang natin tong rule na to. Yan. And kapag na-enable na tong rule na to, so kapag ititry ko ulit i-connect, so hindi pa rin gagana since dito sa ating server manager, dito sa aming local server, so naka-disable pa itong remote desktop natin para itong sa properties ng local server ng ating server manager. So naka-disable pa yung remote desktop. So kailangan muna natin itong i-enable. Yan. So, allow remote connections to this computer. Ayan. Click okay lang natin. Apply. Okay. And then, yan. So, enabled na siya ngayon. And then, dito naman sa ating host computer, dito sa remote desktop connection, so try natin ulit siyang i-connect. Ayan. So, merong lumabas na window for
Windows security. So, ang i-enter natin ditong credentials ay yung credentials natin, ay yung credentials ng Windows Server. So, pindutin lang natin itong more choices, then you say different account. Yan. So, dito na natin i-enter yung credentials ng server. Ayan, and then merong like notice dito na lalabas. So, i-yes na lang natin to. Ayan. So, meron nang lumabas na window galing sa remote desktop connection na naka-connect na to sa ating Windows server. So, ayan, 192.168.1.21. So, ito yung IP address ng server. And then, ito yung ating kaninang ginagalaw kanina. So, yan. Yan. So, and papakita na natin yung remote desktop access. So, exit ko na muna ito. And then, ang sunod ko namang ipapakita ay yung pag-enable ng Windows Update. So, mag-login ulit muna ako dito as the administrator. Ayan. So, yung Windows Update, ito yung built-in Microsoft service na nag-install ng system updates and security patches sa server. So, ang purpose ito yung protect sa server from vulnerabilities. So, dito, para ma-access yon, so from the so yung start, then click lang natin tong settings. Then, check lang natin yung updates and security. And yan. So nandito na yung mga like updates available sa Windows Update. Since hindi ko pa siya na-install, so dapat may install na dapat to. So, but for the sake of the time for this demonstration, so hindi ko po muna siya i-install. Yeah. So, dito nakalista lahat yung mga important security quality fixes na ipo-provide ni Windows. Yan. So, sunod naman ay yung sa pag-implement ng role-based access control. So, from the server manager, so, i-open natin yung nasaan yung computer management. Yan. So, paliwanag ko muna kung ano yung role-based access control. So, ito yung security practice kung saan yung mga users ay given only the permissions that are needed for the role. So, sila yung nagpe-prevent ng unauthorized actions at pinoprotektahan nito yung integrity ng system. And so, ito yung local. So, dito. So, gagawa tayo ng bagong role. So, kailangan natin gumawa ng bagong user and ng bagong group. So, dito tayo sa local users and groups. So, click natin to. So, meron tayong dalawang folder na makikita which is users, kung saan nakalista yung mga users, and then sa groups, nakalista doon yung mga groups. And let's click the user folder and right-click lang natin to and meron tayo dito makikitang new user. So, select lang natin ito. Yan. So, yung local users and groups, ito yung tool para makapag-create ng users and i-assign natin yung users sa mga groups with specific privileges. So, in-organize ito yung mga users and their permissions. So, gumawa muna tayo ng sample
ng sample user which is halimbawa si IT program. And then for the password, kahit PW prog underscore 123. PW underscore 123. And i-uncheck na lang natin tong user must change password at index log on para less hassle na lang kapag i-demonstrate ko. Ayan, so just click create. Ayan, so sa pag-create ng user, yung purpose ito yung yun nga, add ng separate user sa mga gagawing operations and at pina-prevent dito yung sharing ng administrator account. So, nag-improve ito ng accountability. Yan. So, yan. Ito na yung bagong gawa natin na user, which is IT programmer. And then, sa groups naman, ayan. So, kanina nakagawa na ako ng bagong groups which is si IT department. So, yung ginawa ko lang is right-click, new group, then in-enter ko lang dito yung group name, and then for the members, kinili ko yung tong add button, then sinearch ko yung name ng mga relevant na users. So, dito, since may IT department na tayo, so, i-add ko na lang dito si IT programmer. IT. So, isa-search natin siya dito. Yan. And then, click OK. Then, click apply. Then, OK. Yan. Para ma-verify natin kung nagana ba yung row-based access control, so gagawa ako dito ng bagong files, I mean ng folder sa local disk C. So as an administrator, so gagawa ako ng folder which is important. Wait, admin only folder na lang. Ayan. And then for the access, i-remove ko yung access niya. So, administrator lang yung makakita nito, hindi yung CIT staff or CIT programmer. So, remove access. Then, stop sharing. Pero, itong sa dep files na to, so ginawa ko to kanina din before I record. So, i-give access ko naman ito sa specific people. So, and si IT staff, kaya niya mag-read. And then, si IT programmer na din. Si IT programmer ay read na lang din yung kanyang permission level since same lang sila ng group. And click done. So, maglalagin naman ako as a IT programmer. So, IT programmer. So, enter lang natin yung password niya. Ayan. So, tignan natin yung ginawa nating folder as an administrator, which is si admin only, kung mariread ba natin kahit ni-remove natin yung permission nung
ni-remove natin yung parang privilege ni IT programmer to access the folder. So, tingnan lang natin siya sa local disk C kasi doon natin nilagay yung folder sa admin only. So, try natin buksan. Ayan. So, you don't have currently permission to access this folder kasi nga, yun. Nirestrict natin lahat yung mga users except sa administrator. And then sa dev files naman, tingnan natin ito. So, tingnan natin kung makakapag-add tayo dito ng bagong file as a IT programmer. So, ayan. Ayan. So kapag nag-try akong gumawa ng bagong file or folder, so kailangan natin na tawag dito, i-enter yung password ng administrator, which means na yun nga, hindi talaga natin siya like privilege na mag mag mag-add or mag-write ng file kapag hindi ka administrator. So, ayan. So, gumagana yung ating role-based access. And yun lang sa security features. Then, aming i-discuss naman yung tungkol sa virtual machine and Hyper-V. So first up po, we have Hyper-V installation. It enabled nested virtualization in VMware, yung BTX or EPT, and it also enabled the Hyper-V role through Server Manager to allow the Windows Server VM to create and manage its own virtual machines. And for example po, this lets me create another VM inside it, just like placing a computer inside a computer for testing. Next up, we have virtual switch creation. It created an external virtual switch in Hyper-V Manager to give VMs internet access and allow communication with the physical network for realistic deployment and testing. It also provided real network connectivity. For example, this allowed the VM to get online and talk to other devices on my network just like a normal PC connected to a Wi-Fi or Ethernet. And lastly, we have virtual machine deployment. This created a new VM, yung Generation 2, consisting of 2 GB of RAM. Using the Windows Server 2019 ISO, it demonstrates how Hyper-V enables multiple isolated operating systems to run for testing, development, and training. This also created a clean, isolated environment, ideal for safe practice of server configurations without impacting anything in production. I-demonstrate ko po ngayon yung for virtual machine and Hyper-V features. So, first muna natin na gagawin ay yung pag-enable ng virtualization in VMware. So, ano muna yung virtual machine? So, ito yung software-based computer that behaves like a real physical computer. So, ito yung nag-allow for running multiple operating systems on one physical machine. And yung Hyper-V naman, ito yung Microsoft virtualization platform used to create, run, at mag-manage ng virtual machines. And ito yung nag-enable sa mga servers to host multiple VMs for testing, training, or production. And para mag-enable ng virtualization sa VMware, so kailangan muna nating i-configure sa settings ng VMware. So, click muna natin itong Edit Virtual Machine Settings. And then, under the Processors tab, so makikita natin yung section for Virtualization Engine. So, para gumana yung Hyper-V sa Windows Server 2019, so kailangan muna natin i-check itong Virtualize Intel VT, EPT, or AMD-V. So, itong virtualization technology na ito, so ito yung CPU feature na nag-allow sa physical processor to run virtual machines efficiently. So, ito yung required ito sa Hyper-V to function. So, nagbo-boost ito ng VM performance. So, since i-check na natin to, then click OK.
Then pwede na nating i-open tong virtual machine. Ayan, so nakabalik na tayo sa Windows Server. So naka-login din ako as the administrator. So dito, i-install na natin yung Hyper-V role. So yung Hyper-V role, ito yung Windows Server component na nag-activate sa Hyper-V capacities, capabilities. And nag-enable ito sa server to create and run virtual machines. So para may install yon, so i-open natin yung server manager and i-click lang natin itong manage and select the add roles and features. And dito, i-next lang natin ito hanggat sa makarating tayo sa server roles. So next. Ayan. So i-check natin itong Hyper-V since hindi pa siya naka-install ngayon. Ayan. And then, click lang natin itong next. So hanggang sa confirmation, so i-next lang natin to. Ayan. So, dito, i-click na lang natin tong install button, then, yan, para mag-install tong Hyper-V na feature na to. Yan, so hintayin na lang natin na matapos yung installation nitong Hyper-V. Ayan, so, successfully installed na yung Hyper-V, so close na natin tong wizard. And then, ang sunod naman na gagawin ay ang pag-create ng virtual switch. So, yung virtual switch, ito yung software-based switch na ginagamit ng mga VM to connect sa mga network. So, nagpo-provide ito ng internet access and network communication para sa mga VMs. Ayan. So, click lang natin tong tools, then i-click lang natin tong Hyper-V Manager. Ayan, so dito sa Hyper-V Manager, so, dito sa may left pane, so click lang natin tong local server natin. And then, dito sa right side panel naman, i-click natin itong Virtual Switch Manager para makapagawa tayo ng bagong virtual switch. Yan. So magka-create tayo ngayon ng external virtual switch para sa ating VM. So yung external virtual switch ay, ito yung virtual switch na nako-connect sa mga VMs directly to the physical network. So yung purpose ito ay nag-allow ito sa mga VMs to access the internet and communicate like real computers. Ayan. So iselect lang natin tong external. Kasi yun yung virtual switch type na ating gustong gawin. Then, click the create virtual switch. Ayan. So, i-customize lang natin yung virtual switch name. So, ano na lang, iTap 414 switch. Ayan. So, yung atong so yung tong purpose and benefit ng virtual switch natin. So, yun nga, nagpo-provide ito sa mga VM ng access sa physical network. Tapos, ina-allow din ito yung mga VMs to access the internet. Nag-allow ito ng communication with the real PCs. And nagsusupport ito ng testing, deployment, and networking setup. So, for the connection type, i-leave as is na lang natin so external network siya.
And then, i-click okay. Na lang natin to. Then yes. Ayan, so nakagawa na tayo ng virtual switch. So, ang sunod naman natin na gagawin ay mag-create and mag-run na din ng virtual machine. So, dito, ah so dito sa Hyper-V Manager, so i-right click lang natin yung server, which is ito, itong local server natin. Then, click new. Then, ito, select na din natin tong virtual machine. Ayan. So, may wizard na lalabas. So, inextra natin ito. Then, specify name and location. So, ito yung magiging pangalan ng ating VM. So, i-select na lang natin tong test VM. So, click next. And then for the generation ng virtual machine, so i-click na lang natin itong generation 2. So yung generation 2 virtual machine, ito yung newer VM format na nagsusupport ng UEFI, secure boot, and faster booting. So ito yung recommended for a modern Windows system, a Windows operating system like this Windows Server 2019. Yeah. And then, click lang natin yung next. And sa startup memory, um, 2 gig RAM na lang natin siya. So this is, I think that is 2048 MB. And so i-click na lang natin itong dynamic memory for this virtual machine. Ayan. And click natin yung next. Then for the pag-configure ng networking ng VM, so dito na natin isa-select yung ating ginawang virtual switch. Yan. Then click next. Then ito yung sa virtual hard disk ng VM. So create a virtual hard disk na lang. Then leave as is na lang din yung ating magiging storage. And then for the installation options, so i-select muna natin tong install an operating system later. So, ito yung summary ng ating na-configure. So, click lang natin yung tong finish. Ayan. So, dito, bago muna natin i-open itong virtual machine, so, kailangan muna natin na i-configure itong sa may SCSI controller since wala pa nga tayo nung ISO image file nung ating yung VM ng itong test VM. So, click lang natin itong DVD drive, then add. Then dito sa image file, so select natin itong browse. So, since na wala pa tayong downloaded na ISO file, so kailangan nating mag-download ng ISO file dito sa mismong server dito sa mismong loob ng server. And hindi din possible na mag-transfer tayo ng files from host computer to the virtualized Windows server since yun nga, hindi naman talaga sila like possible yung file transfer sa bawat isa nila. So ang paraan na pwede nating magawa is i-open natin tong Internet Explorer, then dito tayo mag-i-install ng ISO ng Windows Server 2019.
Dito sa Internet Explorer, so visit ko yung official website ng Windows Server 2019. So dito tayo magda-download ng ISO 5 nung Windows Server 2019. Yan, so currently downloading na siya and hintayin na lang natin tong ma-download para magamit natin sa paggawa ng virtual machine. Yan. So, downloaded na yung ISO file nung Windows Server 2019. And balik tayo dito sa paggawa ng bagong VMware. So, dito sa STSI control, so isaselect natin yung DVD drive, then dito sa image file, so dito natin i-insert yung ating downloaded na ISO file. Open. Click apply, then okay. Then, so pwede na natin siyang start and connect na yung ating newly created na VM. So, start natin, then click connect. Oops, yan. And so, it turns out na wala palang available memory. So, isa-shutdown ko muna tong VMware and i-change ko yung capacity ng ating ng VM for Windows Server 2019. Ayan, so pinalitan ko yung memory ng Windows Server 2019 from 4 GB to 6 GB. And i-open na natin tong virtual machine. Then, start na lang natin yung ating nested virtualization. And yan, so let's start again the newly created VM. Ayan, so ito na yung na-create natin na VM sa loob ng Windows Server. So, yung ISO file ay Windows Server 2019 na lang din yung dinownload ko. Ayan. So, dito fully accessible na siya itong Windows Server 2019. Yan, ito po. Ayan. So, try nating mag-set up dito para matingnan ba natin kung nagana ba talaga. Ayan. So, fully accessible na talaga yung VM natin since nararamdaman na yung ISO na dinownload natin for the nested virtualization. So, yan. For this demonstration, so we successfully create a virtual switch, enabled the Hyper-V, and nag-create na din tayo and nag-run na din ng virtual machine sa loob ng Windows Server. And that's all for the demonstration of the virtual machine and Hyper-V. And sunod naman pong i-discuss namin ay yung sa data assurance features of the Windows Server 2019.
So, good day everyone. Today i-explain ko yung ginawa namin under the data assurance sa Windows Server. Basically, lahat ng step na ginawa namin are focused on protecting the server data in case na may mangyaring failure. Una is the Windows Server Backup installed. Nag-install kami ng Windows Server Backup. Ito yung built-in tool ni Windows Server na ginagamit para gumawa ng schedule or manual backup. Once na naka-enable siya, meron na agad protection yung server kasi kaya niyang gumawa ng backup copies ng system data. Then, after that, nag-perform naman kami ng one-time backup or tinatawag nating perform a one-time backup. Nag-add kami ng bagong virtual disk sa VMware, ni-initialize namin and kinonvert to E-drive, tapos ginamit namin yung Windows Server Backup to Backup Once Custom. Doon namin binackup yung buong data papunta sa bagong disk. Ang purpose naman nito ay para maging ready kami sa recovery option kapag nagkaroon ng file loss, corruption, or mag-fall mismo yung system. Then, lastly is yung configured storage space for fault tolerance. Nag-configure kami ng storage space for fault tolerance. Nag-add kami ng dalawang virtual disk. Ginawa namin siyang GPT. Then, gumawa kami ng storage pool na may mirror resiliency layout. Ibig sabihin ng mirror is kinakopy ni system yung data sa dalawang disk. So, kung masira man yung isa, safe pa rin yung data because may duplicate copy naman. So, overall, lahat ng ginawa namin from installing Windows Server Backup, performing an actual backup, papunta sa configuring storage spaces ay para masigurado na kahit anong mangyaring issue sa server ay may backup at redundancy na magpoprotect sa data. And yan, for the demonstration for the data assurance features, so ang gagawin ko po ngayon ay ang pag-install ng Windows Server Backup. So, habang nag-gagawin ako nito. So, yung data assurance, ito yung nag-ensure na yung data is protected, backup, and recoverable. So, pinaprevent ito yung data loss due to accidents, corruption, or hardware failure. And ito namang sa Windows Server Backup, so install na natin siya ngayon. I think nasa features siya. So hanapin lang natin. Yes. Windows Server Backup. Yeah. So since already installed yung Windows Server Backup, so i-open na lang natin siya. So yung Windows Server Backup ay ito yung built-in Windows server feature na ginagamit for to create backups of files, drives, o kaya yung entire system. So yung purpose ito yung pag nag-aalaw ito sa restoring ng server after a failure. So, dito sa server, so bago pala muna tayo mag-install or magsagawa ng backup. So, sa settings ng ating Windows Server ay shutdown ko muna ito. Ayan, para possible na magsagawa tayo ng backup. Gumawa ako dito ng tatlong hard disk. Ayan. So, meron tayong hard disk na SATA, hard disk 2 na SATA, and hard disk 3 na SATA. So, yung hard disk na to, na SATA na 60 GB, ito yung gagamitin ko for the performing a one-time backup. And then, ito naman, sa hard disk 2 and 3 na SATA na may size na 20 GB, ito yung gagamitin ko for configuring storage spaces. So,
bago ko sinimulan yung pagde-demo for this data assurance, so nag-add muna ako ng 3 new disk para possible na maigawa ko siya ng dire-diretso. So, open ko ulit itong server. Ayan, so, na-i-open ko na ulit yung server. So, parang magsagawa tayo ng one-time backup, so kailangan muna natin i-initialize or i-format yung disk sa Windows Server. So, para magawa yun, so kailangan muna natin i-open yung disk management. Disk manage. Ayan. Ayan. So, itong disk 0, ito yung gagamitin natin for the um, creating a one-time backup. So, dito, i-right click natin tong unallocated disk, itong disk 0. And then, i-select natin itong use simple volume. Yan, so may wizard na lalabas for configuring the unallocated disk. Ayan, so specify volume size, so leave as is na lang natin ito. And then mag-assign na tayo dito ng drive letter. So, i-assign na lang natin ito sa drive as drive E para sa disk na ito. And then, sa file system and NTFS na lang ang ating format. And ito yung summarization ng ating configured disk. Then, just finish. Yan. So, successfully allocated na siya ngayon. Yan. So, para naman makapag-gawa tayo ng one-time backup. So, dito exit muna natin itong disk management. So, dito, sa tools, from the server manager, hanapin natin dito yung Windows Server Backup. Yan, ito, Windows Server Backup. Select natin yan. And then, pindutin natin itong local backup from the left pane. Yan. And then, once na-load na itong local backup, so dito sa may right pane, since gagawa tayo ng one-time backup, so i-select natin itong backup once. Yan. For the, yan, so may backup once wizard na lalabas, so i-nagsarang natin to. And then, i-custom na lang natin to for type of configuration. And so, isa-select natin yung items for backup. So, i-backup na lang natin yung local disk C. Yan. And then, click next. And then, sa specify destination type, so, yung local drive na ating i-specify ay yung sa local disk E, which is yung newly created na virtual disk na inassign natin as a drive letter E. Ayan. So, click next. And then, itong new volume, ito yung inassign natin kanina na disk. Yan. And then, click next. And ito lang yung confirmation, which is ito yung mga list of items na ibabackup doon sa
backup destination disk or drive. So, i-click na lang natin itong backup para makapag-perform tayo ng one-time backup. Yan, so let us wait. Yan, so in progress na yung pagba-backup. And then hintayin na lang natin ito until na successfully na-backup na natin yung local disk A. I mean C. Ayan, so makikita ulit. Ayan, so for the backup progress, so completed na po siya. So close na natin ito. Ayan, so dito sa activity, dito sa history ng backup, so ito yung one-time backup na isinaganap na ginawa natin. So so judging from the description, so successful yung ating one-time backup. So dito, ang sunod naman natin na gagawin ay yung sa pag-configure ng storage spaces. So yung storage spaces, ito yung Windows Server technology na nagko-combine ng multiple disks into a storage pool. So ito yung nagpo-provide din ng fault tolerance for protection against disk failures. Ayan, so for the configuring the storage spaces, so punta tayo dito sa file and storage services. Then pumunta tayo dito sa storage pools. Ayan. And then before creating a storage pool, so balik po muna tayo sa disk management. And so makikita natin itong disk 1 and disk 2 na gagamitin natin for creating a storage pool. So i-configure muna natin yung disk 1 and disk 2. So dapat i-convert natin ito into GPT disk. So, bakit i-convert muna natin ito GPT disk itong mga unallocated na disks. So, yung GPT disk or the GUID partition table, so ito yung modern disk format na nagsusupport ng large storage sizes and advanced features. So, ito yung required for the storage spaces. So, convert natin to GPT disk. Yan. So, right-click lang natin siya, then select convert to GPT disk. Ayan. At then, balik tayo dito sa server manager. Ayan. So, sa pagka-create ng storage pool, so ay yung storage pool, ito yung group of physical disk combined into one storage resource. So, ito yung nag-aalaw for creating a virtual disk with resiliency. Halimbawa, ito yung mirror, parity, and etc. So, sa task, mapindutin natin ito, then click natin itong new storage pool. And so, may wizard na lalabas. And then, in-extract natin ito. Then, for the storage pool name, i-name na lang natin siya as data pool. Yeah. Then, click next. And then, yung sa mga physical disk na ating gagamitin ay itong yung disk 1 and disk 2, which is itong mga disk na may capacity na 20 gig.
So, yan. So, bakit dalawang disk yung aking include dun sa storage pool para ma-enable natin yung mirror resiliency layout. Yan. So, next lang natin ito. Then i-create natin yung storage pool. Then, maghintay lang tayo ng kaunti. Yan. So, successfully completed na yung ating paggawa ng storage pool. Ayan. So, ito yung storage pool na ginawa natin. So, right-click natin ito. Then, click the properties. So, dito sa properties ng data pool or yung newly created natin na storage pool. So, dito makikita yung capacity, yung percentage use, yung general health ng data ng storage pool, and then yung details ng storage pool. Yan. So, nakapagawa na tayo ng bagong storage pool. So, yung next na aking ide-demo or i-discuss muna namin ay yung sa admin data center features. So for the admin data center features explored, we will install the RSAT tools for remote administrator. So for the installing, first you will add remote server administrator tools or the RSAT, plus server manager, then features allowing centralized management for directory services and server roles such as ALEAD, DNS, DHCP, and file services across the data center. Then, for the use performance monitor for diagnostic, you will open the performance monitor from the tools to monitor the system health. Then, through the CPU, memory, disk I/O, and network activity, this enables administrator to detect bottlenecks, troubleshooting performance issues, and analyze server workload behavior. Then last, the enable file server role for centralized storage. You will install the file storage services into the file server. You will create a shell folder named dep files and apply NTFS and share permission. This provides secure, organized, and centralized storage across the department. And yan, so I will demonstrate once again for the admin data center features. So, para magawa yung mga features na yon or para ma-explore yung mga features na yon. So, install muna natin yung Windows Admin Center or yung RSAT tools. Yung RSAT tools, meaning the remote server administration tools. Ito yung mga collection of administrative tools that allow IT administrators to manage Windows Server roles remotely from another computer. So, yung purpose ito, para i-manage yung Active Directory, DNS, DHCP, mga file services, and more without physically accessing the server. Yan. So, install muna natin yung RSAP. And from the manage, then add roles and features. Then, harapin natin dito sa features yung Windows Admin Center. Windows Admin Center. It's So, na-install na pala yung remote server administration tool. So, we're free to close this wizard na. Yan. So, isa sa mga features ng RSAT ay yung sa performance monitor. So,
Para magamit yung performance monitor, so open natin itong tools of Server Manager and select natin itong performance monitor. Yan, dito sa performance monitor, ito yung purpose ito is sa pag-access ng mga built-in monitoring dashboard. Tapos yung like benefit din nitong performance monitor ay wala ng like external tools na needed para ma-access yung mga performance para ma-monitor natin yung performance ng server. So, yung susunod naman natin gawin ay yung pag-view ng live resource graph. So, ito yung pag-track ng mga CPU percentage, yung mga memory usage, mga disk read and write, yung mga network throughput. So, yung benefits ito ay it helps identify yung slowdowns, mga overloaded applications or yung mga hardware limitations. So, dito sa graph, so, pwede tayo mag-add ng mga performance counters. So, let's click the add button dito sa taas. And then, search natin yung processor time, available memory, and yung disk queuing. So, hanapin lang natin dito. So, hanapin ko lang. Yan, so hanap ko na yung counters for processor and memory. So, let's click OK. Then, yung mga observe natin dito ay makikita natin dito yung mga like matatrack natin dito yung mga live resource graph ng mga counters sa pinili natin. So, dito natin ma-identify yung mga slowdowns, like mga overloaded applications or yung mga hardware limitations natin. So, ito yung isa sa mga features of admin data center. Yan. So, yung sunod naman natin na gagawin ay yung pag-enable ng server roles, yung specifically the file server. So, ano muna yung file server? Yung file server, ito yung server role na provide ng centralized file storage. So, ito yung accessible ito by users over the network. Yung purpose ito ay pag-store, pag-organize, and pag-control ng shared files for departments and different teams. Yeah. So, para ma-install muna yung file server roles, so let's click the manage, then add roles. Then dito sa server roles, hanapin natin dito yung file and storage services. So, expand lang natin ito. So, expand lang natin itong file and STSI services. Then yan. So, already installed na yung file server. So, we are free to close this wizard na. And then, para magamit natin yung file server role. So, mag-create muna ako ng new folder sa local disk C. Then, yan. Then, gumawa tayo dito ng folder called general files. Yan. So, gagawin ko tong para ma-configure itong permissions ng shared folder na to. So, right-click lang natin ito. Then, dito sa give, may drop down ng give access to, select natin itong specific people. Ayan. So, dito sa window na to, dito tayo makakapagpili ng mga users na 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 may access doon sa mismong folder. So, let's find yung ginawa kong mga users, which is the IT program and IT staff.
Ayan, so i-change natin yung permission level nila to read and write. Ayan. And let's click share natin. Ito. Yan, then click that. So, merong lalabas na notice dito na your folder is shared. So, successfully natin na share yung files natin sa ibang users. Ayan. So, try nating mag-login as the IT staff kung makapag read or write pa tayo ng mga files dito sa general files na folder na ginawa natin. So, let's switch user as the IT staff. Yan, so nakapag-login na tayo as the IT staff. So, pumunta tayo dito sa File Explorer. And tingnan natin yung local disk C para makita natin yung sa general files. Ayan. So, try natin gumawa ng bagong text file dito. And so, nakakapaggawa tayo ng text file since naka-read and write yung ating permission level that has been granted by the administrator. So, nakakapaggawa tayo ng mga files and nare-read din natin sila. Okay. And that's all for the demonstration ng admin data center features, and sunod namin i-discuss ang admin and user restrictions. For the admin and user restrictions, created organizational units or OUS for user management. First is installed Active Directory domain services, promoted the server to a domain controller, and created the domain mydomain.local. Using Active Directory users and computers, an OU named IT department was created, and user accounts such as IT staff were moved into it for organized and targeted management. Next is applied group policy restrictions to the OU. Using group policy management, a user restrictions GPO was created and linked to the IT department OU. Policies were configured to disable control panel access and block USB storage devices, ensuring users cannot modify system settings or use unauthorized removable media. So, yung last po is yung verified restriction enforcement. So, log in as the restricted IT staff user to test the applied policies. The user was successfully blocked from opening the control panel and unable to use USB storage, confirming that the GPO restrictions were applied correctly and securing the user environment. So, yung restriction enforcement po is verified by logging in as a user under that OU. So, kapag po yung mga restriction po ay correctly applied, yung user po is hindi niyo po niya mabubuksan yung mga restricted features po tulad po ng control panel and cannot use po yung mga USB storage. So this confirms po that our GPU settings po are active, that the environment is properly secured. Ayan, so i-demonstrate ko naman yung admin and user restrictions. So para magawa yun, so kailangan kong muna gumawa ng mga organizational units
ipopromote ko din yung server into a domain controller. Tapos, mag-apply ako ng group policy restrictions and itetest ko yung restrictions sa mga user. So, unang-una muna ang paggawa ng OU or ng organizational units. So, para magawa yun, so kailangan muna natin i-install yung ADDS, which is the Active Directory Domain Services. So, dito sa add roles and features, so tingnan natin kung installed na ba yung ADDS. Ayan, so itong dito, installed na tong Active Directory Domain Services. So, i-close ko na tong wizard na to. Then, yung Active Directory and Domain Services pala, ito yung Windows Server role na nagmamanage ng mga users, computers, groups, and security policies sa loob ng isang network domain. So, yung purpose ito ay centralized authentication and management of network resources. So, then from the server manager, so, i-open natin itong Active Directory users and computers. Ayan. So, bago pala muna natin itong ma-open, so kailangan muna natin i-promote yung server into a domain controller. Ayan. So, dito sa deployment configuration, so kailangan natin mag-add ng new forest. So, dito natin mababago yung root domain name. Or mag-enter pala ng like domain name. Halimbawa, group to local, group to domain.local. Yan. So, ito yung root domain name namin. And then click next. Ayan. So, sa functional level ng new forest and root domain, so, iset as is na lang natin taas si Windows Server 2016. And then, dito sa kailangan din natin mag-type ng DSRM password or yung Directory Services Restore Mode password. So, gawin na lang natin ang PW domain as a password. PW domain _123. PW domain _123. Ayan, so, next na lang natin ito. Ay, yung NetBIOS domain name natin. And para sa NetBIOS domain name, so, i-retain na lang natin ito as group to domain. So, click next. And dito, wag na lang natin itong galawin itong mga paths since ito na yung default. And in-next na lang natin itong review options. Then sa prerequisites check, i-check muna natin yung prerequisites o i-validate muna natin kung na-install na ba yung Active Directory Domain Services. So, yan. So, merong notice na lumabas sa all prerequisites pass carefully. So, ang gagawin natin na next ay i-install na natin siya. And let's just wait for a moment.
And pagkatapos ng domain configuration, so kailangang mag-restart ng server para maipasok yung administrator para maipromote yung server into a domain controller. Ayan, so na-restart na yung Windows Server 2019. So tingnan natin yung sa pag-login na administrator. Ayan. So yung login ay nag-show na nung group to domain/administrator. So kino-confirm nito yung domain ay successfully created na since na-promote na yung ating server into a domain controller. Ayan, so mag-login tayo and ang next natin na gagawin ay ang pag-create ng organization unit. Ayan, so from the server manager, so para makapagawa tayo ng OU, so from the tools, and i-open natin itong Active Directory users and computers. Yan. So dito, i-right click natin yung domain, and then we will click new. Then ito, since gagawin tayo ng organizational unit, so i-select natin ito. Yan. So let's name this organizational unit as the IT department. IT department. Yeah. Then click OK. Ayan. So i-click natin itong OU na to. Ayan. So dito sa IT department, so maglalagay tayo ng mga users dito sa OU na to. So let's expand this users folder. Ayan. So i-drag na lang natin dito yung mga users natin dito. So si IT staff, i-drag natin siya dito sa IT department. Yes, and then si IT programmer din. Ayan. So si IT staff and IT programmer ay nasa loob na ng IT department na organizational unit. So ang sunod naman natin na gagawin ay yung pag-apply ng group policy restrictions. So yung group policy ay ito yung Windows Server feature na ginagamit to enforce settings and restrictions across users or computers. So kinokontrol nito yung kung ano yung nagagawa ng users. Halimbawa, pag-block ng USB or pag-disable ng control panel. So, dito, i-open natin yung group policy management. So, from the tools, i-open natin tong group policy management. So, gagawa tayo ng group GPO or ng group policy object. So, dito sa loob ng group to domain.local, so hanapin natin dito yung IT department. And then, i-right click lang natin ito. Then, select itong create a GPO in this domain and link it here. Since gagawa nga tayo ng group policy object. So, yung group policy object, ito yung collection of configured policies. So, ito yung nag-a-apply ng mga restrictions or settings sa mga users or computers sa loob ng organizational unit. So,
I-name na lang natin ito as the user restrictions. Itong GPO. Restrictions. And then, click OK. And then, mag-apply naman tayo ng policy. So, yung apply natin na policy ay yung pag-disable ng control panel and yung pag-block ng USB storage devices. So, click lang natin ito. And so, ang sunod naman natin na gagawin ay i-edit natin yung GPO. So, right-click lang natin ito, then click Edit. Ayan. Dito sa pag-disable ng control panel, so, yung path nito ay, para magawa yun, so, from the user configuration, so, i-click natin itong policies, then, dito sa administrative templates, nandito yung sa loob ng control panel. So, let's click this. Ayan. Tapos, itong policy na prohibit access to control panel and PC settings. So, dapat i-enable natin ito. So, yung purpose ito ay i-block yung mga users from modifying system settings. Tapos, ang benefit din nito ay nagpe-prevent ito ng mga misconfigurations and mga unauthorized changes. So, ibig sabihin, si administrator lang yung makakagalaw nitong control panel at hindi yung mga users under the organizational unit. And so, let's click Edit. And then, i-click natin itong Enable. Then, Apply. Then, click OK. Yan. So, na-disable na yung control panel for the organizational unit na IT department. So, ang sunod naman natin na gagawin ay pag-apply ng policy for USB storage devices. So, ibablock natin yun. So, for the, para ma-access yun, so from the computer configuration, so dito sa policies, then under the administrative templates, then click natin itong system. Then hanapin natin dito yung removable storage access. Ito. And then, enable natin itong mga policies na deny execute access, deny read access, and deny write access para sa mga users under the organizational unit na IT department. So, ibig sabihin, kahit sa pag-access sa mga removable USB devices or pag-open ng mga USB settings, so hindi magagawa yon ng IT department. So, edit natin to, then enable natin yung tatlong policy na pinanggit ko. Ayan, so naka-enable na yung tatlong policy na yon. So, naka-enable na yung tatlong policy for denying execute access, read access, and write access for the removable disk. So, ang sunod naman natin na gagawin ay itatest natin yung restrictions sa isa sa mga user under the IT department na organizational unit. Ayan, so let's test the restrictions na in-apply natin sa organizational unit na IT department. So, disable natin yung control panel access and then disable din natin yung USB settings. So, let's try logging in as the IT staff. And so, let's enter their password.
And i-search natin yung control panel and i-try natin i-open kung magbubukas ba talaga siya since naka-disable siya sa restrictions natin. Ayan, so may notice na lumabas. So this operation has been canceled due to restrictions on affecting this computer, blah, blah, blah. So, yun, take effect yung ating pag-disable sa control panel. And for the USB settings naman, tingnan natin if ma-open din ba natin yun since disable din natin siya sa restrictions. And so, hindi talaga siya na-open. So, let's try it another time kung mag-open ba ulit siya. Ayan, so walang nangyari. So, nag-take effect din yung pag-restrict natin sa USB settings for the organizational unit na IT department. And that is all for the demonstration ng aming admin and user restrictions, and we will proceed to the conclusion for this presentation. So for the conclusion, Windows Server 2019 enhances security and reliability, offering strong protection through built-in security features, improved data assurance, and enforce admin user restriction. So dito, si Windows Server 2019 is hindi lang basta OS. Nagbibigay din siya ng mas matibay na security at may mga built-in features na design para pigilan yung mga unauthorized access at masigurong tama at safe yung data. Meron ding mas strict na admin at user restriction para mas controlled ang environment. So virtualization and Hyper-V innovation provide faster, more efficient, and more secure VM management for modern data center environments. So ang ibig sabihin nito is yung paggamit ng Hyper-V at virtualization tech ay napapabilis ng operation ng data center. So, mas madaling mag-manage ng mga virtual machines, mas less yung downtime, at mas secure yung buong setup. So, perfect to para kapag marami kang servers na kailangang i-run ng sabay-sabay. So, next is yung centralized data center administration tools boost efficiency, while access control and user restriction ensure a more controlled and secure IT ecosystem. So, ang takeaway dito is, kapag centralized yung tools mo, mas mabilis mag-manage, mas simple ang monitoring at mas organized yung workflow. Yung access control naman is at user restriction ay nagbibigay ng mga additional layers of security para makasiguradong only authorized people lang yung makaka-access ng mga resources. And that's all for our presentation. Thanks for listening.